Sa video na to, magbibigay ako ng full tutorial on how you can start a podcast for free using the platform Buzzsprout. Make sure na tapusin mo ang buong video na to kasi pag-uusapan natin dito lahat ng kailangan mong malaman bago magsimula tulad ng pagpili ng topic, paggawa ng logos at art, pagre-record, pag-e-edit at paglalagay ng episode sa mga platform tulad ng Spotify at Apple Podcast. Yung reason kung bakit namin nire-recommend ang platform tulad ng Buzzsprout is because sobrang dali nitong gamitin at kaya nitong gawin halos lahat ng automatic. Anyways, with all that being said, let's start. Okay, so ito yung 10 steps na kailangan mong sundan para magsimula ng podcast from scratch. Number 1 is choose a topic. Next is you will choose a name or title. Tapos mag-isip ka ng episode format. Then gagawa ka ng cover art. Kukuha ng music para sa intro at outro. Get some recording equipment. Pumili ng editing software na gagamitin. Set up your podcast with Buzzsprout at ilist sa podcast directories. And last, i-promote yung podcast mo. Ngayon, pag-usapan pa natin kung ano ang kailangan mong malaman tungkol sa mga bawat steps. So, number 1, pagdating sa pagpili ng topic, make sure na magfo-focus ka sa isang niche. Your podcast should be focused on a certain topic in the beginning. Kasi kung magfo-focus ka sa isang bagay, mas mataas ang chance mong lumaki compared kung balak mong gumawa ng content tungkol sa iba't ibang bagay. Yung topic na to, ito dapat yung nakikita mong magagawa mo ng katagalan. Ibig sabihin, kailangan mong maging passionate sa topic na yon kasi kung hindi, mababurnout ka at eventually, mawawala ang podcast mo. Kaya ito yung ilang bagay na dapat i-consider kapag pumili ka ng topic para sa podcast mo. Number 1, ano ang mga interest mo? Number 2, ano ang pwede mong ituro sa iba? Number 3, ano ang mga passions mo? Number 4, sino ang target audience mo? At 5, ano ang unique sa'yo? Okay, moving on sa number 2, we have choosing a title. Pagdating sa pagpili ng title, kailangan mong mag-isip ng long term. Ibig sabihin nito, ang pangalan na pipiliin mo ay magiging mas broad compared sa topic na gusto mong i-cover. For example, yung pangalan na stock advice ay parang medyo masyadong narrow kasi kailangan netong gumawa ng content tungkol lang sa stocks. Pero kung pipili ka ng pangalan na may salitang finance, magkakaroon ka ng option na hindi lang stocks ang pag-usapan, kundi pati na rin ibang bagay sa finance world. Ilan sa mga pwede pang options para sa podcast title ay pwedeng ang pangalan mo. O kaya naman, isang clever catchphrase. Ideally, gusto mong maging madali mag-pop up ang pangalan mo pag sinearch sa Google. Kaya magandang idea na tignan kung pwede mong incorporate ang popular keyword sa title ng podcast mo. Ang huling bagay na dapat mong i-consider sa pagpili ng title ay kung paano ito mag-work sa social media handle. Kailangan mong siguraduhin na hindi pa taken ang pangalan mo sa mga platforms tulad ng Instagram, TikTok at YouTube. Dito mo ipopromote ang podcast episodes mo. Kaya magandang idea na i-check muna ang mga platforms na to bago mag-decide sa pangalan. Pagdating sa paggawa ng social media handle, piliin mo rin yung pangalan na madaling tandaan. Kaya iwasan ng mga masyadong complicated tulad ng numbers, underscores, o kaya naman sobrang haba. Okay, moving on sa number 3, which is choosing an episode format. Ang paggawa ng episode format para sa podcast mo ay medyo simple at diretso lang. Ito ang mga bagay na kailangan mong mapag-isipan. Una, kailangan mong mag-decide kung ilang hosts at guests ang gusto mo para sa podcast mo. Pangalawa, ano ang gusto mong isama sa podcast mo? Gusto mo bang pag-usapan ng news and current events? O gusto mo bang interviewin yung mga sikat? O baka gusto mo lang mag-focus sa pagiging fun at magdagdag ng satire at comedy sa podcast mo? Whatever it is, you have to decide para clear din to sa mga team members mo. And then dapat mo ring i-consider ang mga bagay tulad ng haba ng podcast mo, posting schedule, at ang recording schedule. Remember na mas maraming tao ang kasali sa production, mas maraming schedules ang kailangan i-manage at i-consider. I recommend to keep it at a maximum of 3 to 5 people sa production. Sa ganitong paraan, may iwasan mo yung mga conflicting schedules at conflicting personalities. Okay, moving on sa next step. Gagawa tayo ng cover art at mga logo para sa podcast mo. Pwede kang gumamit ng free platform tulad ng Canva o kaya Photoshop para gumawa ng logo. And the main thing here is gusto mong gawin tong simple. At di na kailangan ganun kakomplikado. Di mo kailangan mag-spend ng too much time para gawin tong perfect kasi mas importante yung quality ng podcast kaysa sa logo. Pwede ka rin mag-hire ng tao sa Fiverr or Upwork at madali ka makakahanap ng magde-design ng logo mo for under $20 to $30. Okay, sa step 5 naman, dito yung pag-a-add mo ng intro and outro music. So sa step na to, make sure na gagamit ka ng copyright-free music para maiwasan ang mga fines at issues with the music artist. Pwede mong panoorin yung ibang video sa channel namin na to for more information kung paano ka makakuha ng copyright-free music. Pero ito yung ilang free at paid music sources na pwede mong tignan. We recommend na gumamit ka ng paid music websites kasi mas marami silang high-quality music na nagbibigay ng mas magandang listening experience para sa audience mo kumpara sa paggamit ng free website. Again, maglalagay kami ng link sa description para ma-check nyo tong mga platforms na to. Okay, next, meron din tayong recording equipment. At ang masasabi ko
dito is di mo kailangan ng malaking budget para mag-start ng podcast. Habang merong super high quality microphones like Shure SM7B, pwede ka rin kumuha ng Samsung Q2U, which is isang magandang budget alternative na di kailangan ng mixer kasi pwede mo nang i-plug and play diretso sa laptop mo. At kung gusto mong mag-upgrade ng audio quality using XLR, pwede kang kumuha ng mixer tulad ng Scarlett Focusrite para makapag-record ng higher quality audio. Sa ibang accessories na baka kailanganin mo, kailangan mo rin ng headphones. Di naman importante kung magkano gagastusin mo dito. Kailangan mo lang ng something na pwede mong pakinggan ng sarili mo bago mag-record para ma-adjust mo agad kung sakaling may mali. Kunwari, nakalimutan mong i-on yung microphone o di kaya hindi maayos na nakaplug yung cable. Isa pang accessory na kailangan mo is yung Zoom PodTrack P4. Isang magandang recording device na pwede mong gamitin kahit saan kung wala kang setup. Okay, next ay pag-setup ng editing software. Buti na lang maraming free at madaling gamitin na platforms tulad ng Audacity at GarageBand. May iba pang free platforms tulad ng Descript at Ali2. At highly recommended ko ang Ali2 para sa mga beginners kasi gagawin nito lahat para sa'yo. Ibig sabihin, ito na ang bahala sa background noise reduction, pag-edit ng paghinga mo, pag-level ng audio, at marami pang iba para mas gumanda ang audio. Marami ring paid software na pwede mong gamitin pero highly recommended ko na kung beginner ka pa lang, magsimula ka muna sa free platforms. Marami ring YouTube videos na magtuturo sa'yo kung paano gamitin tong mga to. Okay, step number 8 ay pag-setup ng podcast mo sa Buzzsprout. Kapag meron ka ng name, genre, show format, at cover art, ang next step ay i-setup ang podcast mo gamit ang Buzzsprout. Simple lang to. Kailangan mo lang kunin lahat ng information na yon at i-input sa Buzzsprout kapag nag-create ka na ng account. Kapag nagawa mo na ang account mo, i-upload mo lang yung content mo. At sila na yung bahala mag-distribute ng podcast episode mo sa lahat ng ibang podcast platform. Ngayon, sa step number 9, pag-list sa mga platforms tulad ng Spotify at Apple Podcast. Buzzsprout na ang bahala dito. Basically, ang kailangan mo lang gawin is i-submit ang RSS feed mula sa Buzzsprout sa podcast platform. At kapag na-set up na yon, kailangan mo lang i-upload ang audio mo sa Buzzsprout. At sila na ang bahala mag-upload nito sa lahat ng ibang platforms tulad ng Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify at iba pa. At yun na, ang last step is i-promote ang podcast mo. Ang best way para i-promote ang podcast mo ngayon ay gamit ang social media. Di mo lang basta ipopost sa Spotify at Apple Podcast. Kailangan mo rin i-cut ang podcast clips at i-post sa platforms tulad ng TikTok, Instagram Reels at YouTube Short. Sundan ng trends at mag-engage sa community. At pwede ka rin mag-collaborate sa ibang creators sa industry mo. Ito ang magpapalaki ng podcast mo ngayon. At sa dami ng podcasters na gumagamit ng social media, walang dahilan para hindi ka sumabay. Anyways, ayun na lahat ng kailangan mong malaman kung paano magsimula ng podcast for free gamit ang Buzzsprout. Ang masasabi ko lang ay kung may natutunan ka man sa video na to, yun ay kailangan mong mag-take action. Kung may idea ka para sa podcast, go for it. Magsimula gamit ang equipment na meron ka, di mo kailangan ng malaking studio, di mo rin kailangan ng malaking budget, at di mo rin kailangan ng high quality equipment, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Mag-focus ka lang sa quality ng content na ilalabas mo at value na ibibigay sa audience mo. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa video na to at kung oo, please leave a like at mag-subscribe for more videos na tulad nito. Thanks for watching at takits sa next video.